Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Robert. Magbabahagi ako ng sariling karanasan na nangyari taong 2000. Bagong lipat lang kami ng asawa ko sa naipatayong bahay sa lupa ng yumao kong mga magulang. Medyo liblib ang bahagi ng lugar at malayo talaga ang mga bahay. Ang kinalalagyan ng bahay namin ay nasa mapunong bahagi. Mapuno ang likod. Tapos sa magkabilaan ay malawak na taniman ng mais. At sa harapan naman ay bakanting lote. Tapos ay kalsada ng saunahan. Bahay lang talaga namin ang tanging bahay ron. Pero hindi naman kami nababahala sapagkat maraming tao sa araw. Sa taniman kasi tumatambay ang mga magsasaka at naging kaibigan na rin ang iilan sa kanila. Noong naging malapit na kami sa isa't isa, unang sinabi nila sa aming dalawa ng asawa ko ay mag-ingat at maging mapagmatsyag sa paligid. Huwag isawalang bahala ang mga bagay na kahinahinala. Kung may mapapansin daw kaming kakaiba, lalo na sa mapunong bahagi sa likod ng bahay, maging alisto daw kami. Nagtaka ako sa sinabi nilang yun at maging ang asawa ko ay kinabahan. Ngunit tinanggap namin ang mga sinabi nilang yun bilang paalala at babala para na rin sa ikabubuti naming dalawa. Nang mag-iisang linggo na kami ng asawa ko sa lugar na yun, aaminin kong may kakaiba na akong napapansin sa kakahuyan sa likod ng bahay. Hindi ko lamang binigyan ng pansin. Dahil baka wala lang talaga yun. At isa pa, baguhan lamang kami at hindi pa alam kung ano talaga ang meron sa kakahuyan. Sa mga araw na yun, bihira na lamang sumadya sa taniman ang mga magsasaka dahil tapos na ang anihan. Sa pagkakaalam ko, 2 buwan na hindi pagtatamnan ang taniman, kaya 2 buwan din ang bibilangin bago namin makausap ang mga magsasaka. Naging tahimik ang mga araw at gabi. At nasa loob lamang din kaming mag-asawa ng bahay. Kung lalabas man, ay hanggang sa terasa lamang o sa bakuran. Isang hapon nun, nasa bakuran ako. Tinatapos ang pagtatrabaho sa bakod sa bandang likuran. Hindi na kasi yun kasya pa sa budget namin nung pinagawa ko ang bahay. Kaya mano-mano ko na lang muna itong ginagawa. Habang abala ang atensyon ko sa pagtatrabaho, napansin kong may kakaibang ingay sa kakahuyan. Parang ingay ng isang tuta. Ngunit parang hindi naman. Hindi ako sigurado kung ano talaga yun. At ilang sandali na wala rin naman.
kung ket hindi ko na lamang ito binigyan pa ng pansin. Nang matapos ko na ang paggagawa sa may bakod, ay bumalik na ako sa loob ng bahay upang maghapunan. Pasado 5:00 na rin at maagang natapos sa pagluluto ang asawa ko. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako sa terasa at dun tumambay habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi naman nagtagal, muli ko na namang narinig ang ingay mula sa kakahuyan. Sa puntong yun, sigurado na ako sa ingay. Ingay iyon ng tuta na parang nababasa. Masyadong maingay, kung ket nabaling talaga ng tuluyan ang atensyon ko rito. Kumuha ako ng flashlight at saka nagtungo sa likod. Ngunit hanggang sa bakod lamang ako. Hindi ako lumapit sa kakahuyan dahil baka kung ano yun at nagpapanggap lamang na tuta. At tama nga ako nang naisip. Nagpapanggap na tuta lamang dahil pagkadako ng ilaw ng hawak kong flashlight sa isang sanga ng puno roon, isang nilalang ang nakita ko. Isang nilalang na nun ko pa lamang nakita. Mahahaba ang bias ng mga binti, braso, at kamay na kumakapit sa sanga. May kahabaan din ng leeg. May kapayatan ang pangangatawan at parang butiki ang hugis ng mukha na medyo pahaba. Naglalabasan ng mga nagtutulisang mga ngipin at walang tigil sa pagtulo ang laway. Sa pagkabigla ko sa nakita, napatakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Tinanong pa ako ng asawa ko kung anong nangyari dahil pabalibag pang naisara ang pinto. Sinabi ko naman na wala lang, na napalakas lamang ang aking pagkasara. Dumiretso agad ako sa kwarto namin kung saan may bintana nakaharap sa kakahuyan. Sumilip ako sa bintana at pinailaw ang hawak na flashlight. Wala akong nakita. At wala na rin dun sa kahoy ang nakitang nilalang. Nasambit ko pa sa sarili na baka namamalikmata lamang ako. Nung gabi ding yun, ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Wala rin gumambala. At hindi ko na rin narinig ang ingay sa kakahuyan. Lumipas ang gabi. Hanggang sa sumapit ang umaga. Pagkatapos naming mag-agahan, ay nagpaalam ang asawa ko na maglalakad-lakad lamang sa labas. Sinabihan ko lamang din to na wag lalayo at bumalik agad. Hindi ko na siya sinamahan dahil may ginagawa rin akong trabaho sa kusina. May tulo kasi sa gripo kung kaya't kinumpuni ko na muna. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik na ang asawa ko. Sakto namang tapos na ako sa aking ginagawa. Ang pinagtataka ko lamang ay may daladalang itim na tuta ang asawa ko. Tinanong ko siya kung saan niya ito napulot. Ang sagot niya, sa kakahuyan daw. Naawa siya
sapagkat basang-basa ito. Giniginaw at iyak ng iyak. Hindi ko na lamang din yung pinansin sapagkat isang tuta lang naman. Pumasok na rin ako ng banyo para maligo. Habang naliligo ako, naririnig ko ang asawa ko na nagsasalita. Kinakausap ang tuta. Nakinig lamang ako. At tapos ay natahimik na lamang bigla. Biglang tumahimik ang paligid. Nakaramdam ako ng kaba. Sapagkat hindi pangkaraniwang katahimikan yun. Tinawag ko ang pangalan ng asawa ko. Ngunit wala namang sumagot. At kahit hindi pa ako tapos maligo, nagmadali na akong lumabas. Mas lalo pa akong nagtaka sapagkat ang tuta na lamang ang nakikita ko sa sala. Wala ang asawa ko. Kaagad akong tumingin sa kwarto. Wala rin tao. Kungket agad akong tumingin sa labas. Wala din. Nakailang tawag na rin ako sa aking asawa. Ngunit wala man lamang tugon. Kinutuban na ako at napatitig sa tuta. Tumingin naman sa akin ng tuta at napansin kong may kakaiba sa mga mata nito. Napalapit ulit ako rito at napansin kong baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng tuta. Subalit nakatitig lamang din sa akin ang tuta. Ni hindi man lamang kumurap. Inilapit ko pa ang mukha ko sa tuta sapagkat gusto kong linawin ang sarili sa mga mata nito. Pero napalayo na rin ito at umiwas sa aking mukha. Nakakalmot pa ako ng kanyang paa. Hindi naman ganong malalim ang sugat. Ngunit kahit pa paano'y nasugatan din ako. Sa galit ko, kumuha ako ng martilyo at hahambalusin na sana ang tuta nang dumating ang asawa ko. May dala-dala siyang dilata. Galing lang pala siya sa tindahan. Sinabihan ko siya agad na itapon ang tuta dahil kinutuban na talaga ako. Subalit ayaw ng aking asawa. Kawawa naman daw kung ibabalik sa kakahuyan. Pinilit ko ang aking asawa. Ngunit nagmatigas ang aking asawa. Kungkit sa bandang huli ay nanatili pa rin sa bahay ang tuta. Hindi na ako komportable. Naging malikot na ako sa kahit saan man nalalagay. Parang may kakaiba sa paligid. Naiilang ako sa tuta sapagkat palaging nakatingin ito sa akin. Naramdam ko ang talim ng titig nito. At sobrang higpit pa kung makakapit sa braso ng asawa ko. Hindi na rin muna ako gumawa ng kahit na anong hakbang. Ngunit minamatyagan ko ang tuta. Inihanda ko na rin ang revolver at isinukbit ko sa aking tagiliran. Mas mabuti na yung handa para sigurado. Pagsapit ng 6:00, magkaharap na kami ng asawa ko sa pagkainan. Habang ang tuta naman ay kumakain sa sala. Pasulyap-sulyap ako sa tuta. At kapag mapapatingin ako, titingin din sa akin ang tuta.
Isinawalang bahala ko muna at binantayan ko lamang ang kilos ng tuta. Pasado 7:00 na. Pumasok na sa kwarto ang asawa ko. Habang nasa sala lamang ang tuta. Pinatay ko na rin ang ilaw at pumasok na sa kwarto. Ngunit nakiramdam muna ako sa paligid sa mga sumunod na oras. Pasulyap-sulyap din ako sa orasan hanggang sa sumapit na ang 9:00. Saktong nakatulog na ang aking asawa. Bumangon ako upang tingnan ang tuta. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at hinugot ko na ang baril sa aking tagiliran. Lalo na nang makarinig ako ng kakaibang huni. Pagtingin ko sa bandang kanan ng sala kung saan nakapwesto ang tuta, kinilabutan na ako sapagkat may mahabang anino akong naaninagan. Dinamba na rin ng panlalamig nang makita ang mapupulang 2 bilog. Dali-dali kong binuksan ang ilaw at bumungad sa akin ang isang kakilakilabot na nilalang. Iyon ang nilalang na nakita ako sa kakahuyan. Gumagapang ito sa mahabang upuan. Nakatingin sa akin na parang tumatangu-tangu pa ang ulo. Dahan-dahan akong napaatras patungo sa pinto ng kwarto habang nakatutok na ang baril. At hindi ako mag-aalangan na iputok ito sa nilalang na yun. Pagkalabit ko ng gatilyo ay nakailag ang nilalang. Agad naman nagsisigaw ang asawa ko sa ingay ng baril at halos himatay nang makita ang nilalang sa sala. Pinaputokan ko pa ng 2 sunod-sunod ang nilalang, subalit nakakailag lamang din. Hinanap ko ang tuta, ngunit hindi ko na ito makita pa. Dahil sa biglaang pagkawala ng tuta, naisip ko kagad na ang nilalang na yun ang nagbabalat kayo lamang na tuta upang makalapit sa amin. 3 sunod-sunod na putok pa ang pinakawalan ko nang tangkang lumapit sa amin ang nilalang. Natataranta na rin ako dahil na rin takot ng asawa ko. Umiiyak na at nagsisigaw. Napilitan akong paputokan ng bintana sa gilid upang masira ang takip sa bintana. Nalaglag naman na yun. At muli kong pinaputokan ang nilalang. Pinaputokan ko muli ito sa pagbabaka sakaling maitaboy ko palabas ng bintana. Nang nakapwesto na sa may bintana ang nilalang na yun, sakto namang naubusan na ako ng bala. Dali-dali ko namang sinabi sa asawa ko na ibigay sa akin ng kahon ng mga bala. Ngunit bago pa man niya maiabot sa akin, dinamba na ako ng nilalang. Napadaing ako nang tumama ang likod ko sa konkreto. Bahagya ding nanakit ang dibdib ko sa pagtama ng kamay ng nilalang. At parang nagkaroon pa ito ng sugat. Nang akmang kakalmutin na ako ng nilalang, agad kong inahampas sa mukha niya ang baril. Nagmamadali akong lumapit sa asawa ko at kagad kinuha ang bala. Pagkalagay ko, nagmamadali akong maglagay ng bala. Pagkalagay ko ay agad ako nagpaputok ng sunod-sunod. Sa pagkakataong yun, nagawa ko itong patamaan sa binti
Humiyaw ito ng ubod ng lakas at sobrang sakit nito sa tenga. Nawasak ang ilan naming kagamitan sa sala sapagkat nagwawala ito dala ng matinding pasakit. Hindi ko na rin ito tinantanan pa. Pinaputokan ko pa ng pinaputokan hanggang sa natamaan na sa balikat at braso. Nakahinga na rin ako ng maluwag nang mapansin kong paunti-unti nang nanghihina ang nilalang. Ngunit kahit na nanghihina na ito, hindi ko pa rin hinayaan. Hindi ako nagpakakampante. Inubos ko ang huling bala rito. Ngunit 3 lamang ang tumama sa katawan ng nilalang. Hinugot ko na rin ng bareta sa gilid at tutusukin ito. Pagkatusok ko'y may katigasan ng balat ng nilalang. Bagyang tumalbog ang bareta. Hindi naman nagtagal ay napilitang gumapang sa bintanang bukas ang nilalang na yun. Sinundan ko pa rin ito at pinaghahampas hanggang sa tuluyang makalabas. Binuksan ko ang ilaw sa labas at tiningnan ito kung saan pupunta. Pagdating nito sa unahan, nagpalit ito ng anyo at naging isang tuta. At saka kumaripas ng takbo nun sa kakahuyan. Habang papalayo ito, maririnig ko pa ang gawa na itong ingay. Nung sandaling nawala na ito sa paningin ko, agad kong ibinalik sa pagpako ang mga harang sa bintana. At siniguro kong hindi yun mabubuksan ng basta-basta. Kinargahan ko muli ng bala ang baril. At pati mga gamit na bakal ay inihanda ko na rin. Kagaya ng bareta, piko, martilyo, maging ang kutsilyo at itak. Nawala na rin sa isip kong matulog dahil sa pag-aalala sa kaligtasan naming mag-asawa. Magdamag na umiiyak ang aking asawa dahil na rin sa matinding takot. Bagamat hindi kami nasaktan, iyong takot naman ang siyang nagbigay sa amin ng matinding nerbiyos. Mabuti na lamang at hindi na bumalik ang nilalang na yun nung gabing yun. Kinabukasan, agad kaming nagdesisyon na lumipat na muna sa bahaging maraming tao. Nakiusap kami na manirahan sa bakanting bahay sa bandang unahan sapagkat marami na kasing bahay-bahay doon at madaling makahingi ng tulong kung sakaling may mangyari ulit na hindi maganda. Agad namang pumayag yung magsasaka na kakilala namin. Mas mabuti talagang iwan muna namin ang bahay doon para na rin sa aming kaligtasan. Noon pa man daw, ay may nilalang na talagang umaaligid sa kakahuyan. Napatanong na rin ako sa mga taga roon kung anong klaseng nilalang yun. Is daw yung aswang na nagbabalat kayong aso o minsan ay pusa at kung minsan ay nagiging kambing. Nagpapaawa upang kupkupin ng kung sino mang makakita. At kapag nakapasok na sa bahay, ay saka mambibiktima. Nagsisi ang aking asawa sa pagpulot ng tutang yun, na hindi niya naman alam na isang aswang pala. Ngunit ganun pa man, nangyari na ang dapat mangyari. At ang mahalaga,
ay ligtas kaming pareho.